may matinding hamon daw etong si House Speaker Martin Romualdez. Ang tanong, may kakagat ba? Or may maglalakas na loob ba na tanggapin etong kanyang hamon? So ano yung hamon niya mga kababayan? Ito daw, watch, Romualdez promises open BICAM after Marcos warms versus budget insertion in SONA. Ibig sabihin mga kababayan, ito daw po si House Speaker Martin Romualdez talagang handa mga kababayan na magkaroon or handa magbigay ng transparency sa mga kababayan Pilipino po natin sa pamamagitan ng mga kababayan, yung open BICAM. Para na sa ganon makita ng taong bayan kung ano ba yung ginagawa mga kababayan, lalo na kapag pinag-uusapan yung about po sa budget for 2026. Kasi kung magiging transparent yan, hindi na magtataka ang mga kababayan Pilipino po natin, mas maiintindihan ng taong bayan kung saan napupunta ang pera po nila. So ngayon, basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito mga kababayan, ito daw. Matapos muling mahalal si Romualdez bilang speaker, inakusahan siya ni Representative Toby Tiangco ng pagkontrol sa iba't ibang pondo ng publiko para sa personal na kapakanan. Nangako si Speaker Martin Romualdez na isa sa publiko ang bicameral conference committee deliberation sa 2026 budget. So ngayon, ano ang mangyayari mga kababayan kapag ito po ay nasa isa publiko? So makikita ng taong bayan kung ano yung nilalaman ng budget for 2026 mga kababayan, kung saan nakalaan. At makikita nyo rin kung may mga insertion o wala. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, ito ay matapos ang kanyang open BICAM or hashtag open BICAM, nakakuha ng transaksyon or ng atraksyon sa social media na nananawagan ng transparency upang maiwasan ang mga huling minutong sorpresa sa General Appropriation Bill. Mga kababayan, kasi nga kung makikita ninyo, sinasabi na yung insertion daw ni Chis Escudero, yan daw po mga kababayan ay naipasok sa last in a minute ng usaping budget mga kababayan dito sa General Appropriation Bill. Ibig sabihin nagkaroon ng sorpresa. Kasi nga naipasok ng biglaan yung insertion 142 billion ni House Speaker Martin Romualdez ni Senate President Chis Escudero mga kababayan. Kaya nga nagtaka ang mamamayang Pilipino kung bakit nagkaroon ng 142 billion na insertion etong si Escudero. Yun pala, in a last minute, naipasok pa po pala ni Escudero mga kababayan yung kanyang insertion. So ngayon, di umano so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito ni House Speaker Martin Romualdez, we will open the BICAM to civil society observers, Romualdez said on Tuesday, July 29. Following the President leads, this is a reality, a historic first. Yan yung sabi dito mga kababayan. Sabi ba dito, sa kanyang State of the Nation address sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na hindi siya pipirma ng panukalang budget na hindi naaayon sa mga programa ng kanyang administrasyon. Handa akong gawin ito kahit na magkaroon tayo ng reenacted budget, sabi ni Marcos noong Lunes, Hulyo 28. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa, tuloy natin. Ang pagpasa ng 2025 na budget ay sinalanta ng kontrobersiya noong Disyembre. Nagbito ang Pangulo ng halos 200 billion mula sa mga panukala. Nagkaroon din ng kaguluhan sa pagbabawas ng budget para sa Department of Education at PhilHealth, habang bilyon-bilyong piso ang inilaan sa AKAP aid at program ng Kamara. Sabi pa dito mga kababayan, umani rin ng batikos ang mga blanco sa ulat ng komite ng komprehensiya ng bicameral na naglalaman ng mga pagbabago sa budget at ngayon ay paksa ng petisyon ng Korte Suprema mga kababayan. Bagamat tinatangkilik na Romualdez ang suporta ng supermajority ng Kamara, mas lalo lumakas ang kanyang mga kritiko. Among them, ito daw mga kababayan, ang isa daw sa mga kritiko ni House Speaker Martin Romualdez ay walang iba kung hindi po etong si Toby Tiangco. Ano ba yung mga sinasabi ni Toby Tiangco about po kay House Speaker Martin Romualdez? Ito daw, among them is the Botas Representative Toby Tiangco who accused the Speaker of controlling financial assistance program
such as the ayuda para sa kapos ang kita or etong akap daw mga kababayan. Tulong panghanap buhay sa ating displaced, disadvantage, workers program or etong tupad, and medical assistant to indigent patient, MAIP. Medical assistant to the indigent patient or etong MAIP mga kababayan. If you join the BPSF, Bagong Pilipinas Serbisyo Pair, you get 7 million. Ito daw mga kababayan na 7 million for AIC, 7 million for MAIP, 7 million for tupad. I think, di ba na post enactment na naman yan. That's we call pork barrel kasi pork barrel is released however you want not based on the budget. Ani po nitong si Tiangco. So ngayon, kung kayo tatanungin mga kababayan, mas gugustuhin nyo ba na napapakinabangan ng taong bayan yung mga proyekto na ipinamimigay sa inyo at bumabalik sa inyo katulad ng mga AKAP, MAIP, AIX mga kababayan na alam ninyong bumabalik sa inyo kaysa naman doon sa mga insertion na 142 billion pesos na sinasabi na ginasto sa mga flood control project pero ang ending nasaan? 'Di ba? Ang ending nasaan? Yung mga flood control project na yan na pinaglaanan ng bilyon-bilyong halaga. 'Di ba? So kung ako mamamayang Pilipino, mas gugustuhin ko pa na okay, tatanggapin ko na lang yung mga ayuda. Kaysa nga naman mga kababayan, sinasabi na inilaan sa ganito pero hindi naman napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Pag bumabaha, naandyan yung baha. Pero yung pinaglaanan ng pera, bilyon-bilyong halaga, nasaan? Diba mga kababayan? Kaya nga kung tutusin itong sinasabi nila dito na 7-7, na sinasabi ni Magalong, kaya nga kanina sabi ko hindi na lang ako magsasalita about kay Magalong, hindi naman po ito napatunayan. Diba hinihingan nga mga kababayan, etong si Mayor Magalong at etong si Toby Tiangco ng ebidensya kung gaano katotoo etong sinasabi nila na 7-7 na yan. Yung 7 million for AIC, 7 million for MAIP, 7 million for tupad. Diba hinihingan sila ng ebidensya dyan? May nailabas ba sila? Wala. Kasi mga kababayan sa totoo lang, kaya naman full of accusation etong si Toby Tiangco kay House Speaker Martin Romualdez kasi nga gusto niya maging speaker. Ang problema, wala naman siyang super majority na boto sa mga kasamahan niyang kongresista. Kaya ang ending mga kababayan nyo, naging basher na lang ni House Speaker Martin Romualdez. So sabi pa dito, basahin pa natin. Itinanggay ng tanggapan ni Romualdez ang aligasyon. Sinabing maaari lamang siyang gumawa ng mga referral at mga pinal na pag-aproba ay nakasalalay pa rin sa mga ahensya ng pagpapatupad. Para sa higit pa mga kwento, hindi, ito, iba na to mga kababayan. So, ibig sabihin, sinasabi dito na itinatanggi ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez dahil nga ang kaya niya lang gawin mag-referral. Naandudun pa rin yun sa mga ahensya ng gobyerno kung tatanggapin yung kanyang referral mga kababayan. So, ngayon kung titingnan po ninyo, sa tingin niyo mga kababayan, may kakagat ba ng hamon niya dito? Na kung saan yung gagawin na bicameral conference gagawin na lamang pong transparency, isa sa publiko na lang para makita ng taong bayan kung saan napupunta yung pera ninyo at kung ano yung pinaglalaanan para sa darating na budget for 2026, yung mga paglalaanan. Mga kababayan, so comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa topic na yan na tinalakay po natin. Dahil kung ako talaga mga kababayan ang tatanungin dyan, pabor ako dito sa gustong mangyari ni House Speaker Martin Romualdez. Bakit? Kasi makikita natin mga kababayan yung magkakaroon ng transparency. Makikita natin kung saan nga ba naka-line up mga kababayan, kung ano nga ba yung budget mga kababayan na paglalaanan ng pera or pondo para sa national budget for 2026. Ano po, kaya napakaganda mga kababayan sa totoo lang na mangyari ito. Ano po, para makita ninyo yung sinasabing transparency. Anyway, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po mga kababayan, dito po sa topic na yan na tinalakay po natin. Ano po ang komento ninyo? Hingil po sa hamon ni House Speaker Martin Romualdez na magkaroon ng naisa publiko etong BICAM conference mga kababayan kung sakali na pag-usapan na ito po sa pagitan ng Kamara at saka po ng Senado. So comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo hingil po dito mga kababayan.